presiding judge. Kumusta Attorney Mel, Congresswoman Ann, at sa lahat na narito. Itatanong ko lang, kasi sinusundan ko rin yung kwento ninyo, na kahapon sabi ninyo na 100% certain na si VP Sara contracted someone over the alleged plan to kill the president as well as 2 others. Tapos, ito naman, corroborative naman ito, nung sinabi ninyo, nung 29 April yata sa House of Representatives, na sinabi rin ninyo, meron na kaming leads at mukhang talaga yun ang findings. Kaya may grave threat at inciting. Tama ba na sinabi po ninyo to? Tama po. Meron pong report po. At alam din natin na nag-file na yung NBI February 2025 na ng inciting to sedition case against BP nung February last year. Ngayon, nagtatanong lang ako, 14 months later, as late as 29 April, the NBI still has not identified yung supposed assassin. Does it mean na at that time na nagpila sila ng kaso ng inciting noong Pebrero na nakaraang taon, the NBI wasn't even sure if there was an actual assassin? Alam ko before your time to, no, Mel? Pero tinatanong ko lang, how can the NBI be sure there was really a contract if they can't even identify the said assassin? Respectfully po, Your Honor, magkaiba po kasi ang elemento nung yung pong kaso ng grave threat saka inciting based on the investigation report at based po sa findings ng NBI noon, nakumpleto na po yung elemento ng grave threats saka ng inciting to sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap na assassin. That is not an element for the filing of complaint. So ang sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung mga findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent Attorney Longtok na nandito siya at pinahiwatig niya na siya ay lead investigator pero wala siyang personal knowledge of whether there was an actual assassin. So, why is it that 14 months after filing of the cases, the assassin is yet to be named? At ngayon, humihingi pa kayo ng 3 hanggang 6 na buwan para tuklasin kung sino nga yun. Ganito nga po, yung pong grave threat at inciting to sedition, nandun na po sa DOJ yan. That is the subject of a resolution na dapat gawin ng DOJ. Magkaiba po yan, hiwalay po natin. Ito po ang ating investigation dito is an investigation because of the continuing active and serious threat to the President amounting to the effect na yung national security is only being compromised. Pero so hindi doon po po natin yan, tinitingnan. hindi po yan ang sinabi ninyo Kasi ang sinabi ninyo doon sa House of Representatives, sa Justice Committee, maliwanag. Sa amin nyo na meron kaming leads at mukhang ito na talaga ang findings. Kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Sabi ninyo, yan ang dahilan. That was your statement. Because if you stand by these words na may finding na talaga, at yun ang dahilan kaya nagpila noong February, as early as February, the date that the NBI filed, the NBI already had findings that VP Sara spoke with an assassin. How come kayo ngayon, sinasabi ninyo na wala naman nung panahon na yon? Ganon din ang sinabi ni Attorney Lotok. So, hindi ko maintindihan ngayon, talaga bang may assassin na na-identify nung Pebrero o wala? Wala pong na-identify nung February. Bakit niyo sinabi doon sa House of Representatives na yung dahilan na nagpila ng kaso kasi meron na kayong assassin? That is totally magkaiba po na issue. Again, babalik po ako. Pareho yung issue kasi yun din ang inaalam ng Justice Committee noon At ang liwaliwanag na sabi niyo, yung dahilan na nakapagpila na sila ay dahil natuklasan na yung assassin. Wala po akong sinabi doon na natuklasan. I also mentioned at that time that there are persons of interest. Again, we have to go back po na yung inciting to the sedition and grave threat. Transcript kasi. Okay po, tama naman po yung binabasa niya. Kaya nga nag-file ng kaso kasi meron na kaming leads. Well, ang liwanag ng pagkasabi ninyo We are referring, may lead na nga po, ibig sabihin, yung pong grave threat completed na
Meron ng threat. In fact, tumatawid na po tayo sa merong kinausap. And we are already talking about doon sa admission ni mismo ni Vice President Sara na meron siyang kinausap na papatay at pumayag yung papatay. Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition? Kasama po yan, paulit-ulit ko pong sinasabi na there is a 5 points na tinignan po natin na ginagamit po ng isang secret Yes, we're service. aware of that. The sexual, economic, etc. Alam naman natin yon kasi yan din ang gamit ng US, di ba? Tama po. Kaya po, merong ongoing investigation. Sinabi ko na yung threat is serious, continuing, and active, na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security. Kung talagang may pattern of violence, doon sa Rage Coalition launching, andun ba si VP Sara? Wala po. Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi nun? Si Mayor Basti po. Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Baste to have the president killed? Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson, tinitingnan po natin kung mayroong sabwatan po na nangyayari. May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa? Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok at po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build-up para masiguro po natin ng isasampang kaso Sa ay madaling lulusot. sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy. Yun po yung tinitingnan nga nating anggulo. Kaya Yun nga, tinitingnan ng pero mga sa ebidensya. ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa. Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice. Ngayon, reasonable certainty of conviction. alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O Then- natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to? Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makausap. Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon po payag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, dito po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction. Kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po. Kindly wind up, Sa Senator ating Judge. presiding judge, at pati na rin kay Attorney Matibag, ang ating direktor, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman yan ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-requestion kapag meron na kayong natuklasan at napunteriyang assassin? Again, ang sagot ko po dyan, iba po man yung national security protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation. Alam po natin Yung yan. pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po,
Execute the law. Ito, execute the president po eh. Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threat, inciting to sedition. Maraming salamat. Thank you, Senator